Magandang gabi po sa atin lahat. Ito na naman po ang ating nag-iisang kamata. Nandito po tayo at nagbo-monitor po tayo sa nangyayari at kaganapan dyan sa lungsod ng Maynila. Kasi ang pagkakaalam po natin, mapasa hanggang ngayon, day 2 na ng campaign period dyan sa lungsod ng Maynila at sa buong Pilipinas. Nakita po natin talagang panay motorcade. Lahat ng kandidato puro motorcade ang ginagawa ngayong araw na to. Kahapon po kasi ang ilang kandidato dyan sa lungsod ng Maynila ay nagsagawa ng proclamation rally nila dyan sa lungsod ng Maynila sa iba't ibang lugar. Nakita po natin halos sabay-sabay po. Nagsabay po yung kay Mayora, kay Yorme at dito kay Sam Versosa. Nagsabay-sabay po ang kanilang proclamation rally at siyempre ang tendency niyan, traffic. Diba, traffic talaga sa Maynila. Alam naman natin, tuwing Biyernes, traffic na dyan. Wala pang mga okasyon yun. Traffic na talaga pag Biyernes. Nasabay pa po itong pagdiriwang, itong rally nung kay Presidente Duterte. Diba, dyan sa Mindiola pa lang, talagang yung traffic, sakit sa ulo na Talagang yung mga motorista talagang nagsisisi kahapon nung mga dumaan dyan kung sila lang daw ay nabisuan ng maaga di sana hindi na sila dumaan ng Maynila. Di ba kaya nga pasensya na po yung mga naabala kahapon, pasensya na po, pero talaga pong ganyan nangyayari po yung mga ganitong pagkakataon na talagang traffic dyan sa lungsod ng Maynila. Kaya ito ngayong araw na to yung pag-iikot ng ilang mga kandidato na talagang makikita natin ngayong mga pag-ikot pa lang nila, proclamation rally, alam na natin kagad. Alam na natin kagad kung sino talaga ang lamang at sino talaga ang gusto ng mga Manileño dito sa lungsod ng Maynila. Di ba? Walang kaduda-duda. Nakita natin yung motorcade ni Yorme. Dumaan pa siya sa mga maluluwag na kalsada, road 10, di ba? Mga dinaanan niya, ang luluwag na kalsada. Pero nakita naman natin yung mga tao. Talagang grabe kung salubungin sila, lalo na dito sa District 1. Itong District 1, dito ako talaga bumilib Yung dating ng tao at yung pagmamahal ng mga tao, makikita mo pa lang, sa tingin mo pa lang, nararamdaman mo na yung pagmamahal ng tao dito kay Yorme. At lalo na itong congressman dito na si Ernix Dionisio, talaga sila yung dinumog dyan sa District 1 Talagang sila yung talagang pinuntahan ng mga tao Dahil siguro sa mga nagawa din nila na hindi rin natin matatawaran yung mga nagawa na itong mga to, lalo na itong incumbent congressman na talagang nakikita natin halos sa araw-araw talagang tumutulong siya sa mga tao dyan sa District 1 Tondo, Manila. Lalo na to si Yorme. Diba? Ito yung istorya niyan Alam natin na itong Tondo, talagang dito lumaki si Yorme. Ito rin si Congressman Ernix Dionisio, talagang taga-Tondo yung mga yan. Mga Dionisio, taga-Tondo yan. Kaya itong mga taga-Tondo, pag may nangyayari sa kanilang sakuna tulad ng sunog, di ba nakikita natin automatic kinabukasan o gabi pa lang nandiyan na kagad si Yorme at kasama itong si Congressman Ernix Dionisio. Nagbibigay na sila, inaalam nila kung ano ang kanilang maitutulong dito sa mga nasunugan. Pero tandaan natin, ayan po ang pinakamalaking nagawa na talagang minahal sila ng mga taga-Tondo, yung pagtulong nila, lalo na pag may mga nasunugan. Konti man yan, umalaki, pupunta sila para tulungan. Santabi nila ang politika, pupunta sila dyan, tutulong sa mga nasunugan, di ba? Ang ganda. Kaya binalikan sila ng mga taga-Tondo, mga taga-District 1. Kaya nung motorcade nila at kanilang proclamation rally, naku po, talagang hindi mo matatawaran ng mga tao. Talagang yung mga tao kahit pagod na maghapon nagabang sa motorcade dito sa District 1, talagang pumunta pa rin sila at dumalo pa rin ng proclamation rally ng gabi. Guru mo yung pagmamahal nila ng ganyan. Parang nakikinita-kinata ako na meron ng nanalo. Di ba? Sa tingin pa lang natin tinitingnan pa lang natin yung sitwasyon ng proclamation rally at nung kanilang ginanap ng motorcade magpasa hanggang ngayon.
may nanalo na. Alam na natin kagad yan, ramdam na natin na may nanalo na. Di ba? Dito sa tulad nito, di ba? Nakita natin, medyo maganda rin ang laban ng congressman dyan sa District 1, pero nakikita natin kung paano minahal at sinalubong at talagang sigawan ng mga tao dito kay Ernix Dionisio. Di ba? Parang alam na natin eh. Alam na natin ang resulta eh. Parang itong eleksyon na to eh, parang formality na lang. Di ba? Nakikita na natin, hindi tayo sa nagyayabang, hindi tayo sa nagyayabang, pero sa nakikita natin mga motorcade nila at yung mga proclamation rally nila, eh, wala na. Game over na. Di ba? Kaya yung iba, hindi nakikita natin. Wala pa yan eh. Wala pa yan. Meron pang mga event yan tuwing gabi, mga caucus nila. Makikita natin yan lahat. Di ba? Diyan natin makikita yung mga tao kung gaano sila suportahan. Di ba? Kasi ngayon, bawal na yung mga abot-abot at bigay-bigay eh. Di ba? Bawal na yan. Hindi na uubra ngayon yan. Kaya itong nangyayari ngayon dito sa Maynila, ito lalong-lalo na District 1. Ulitin ko ulit, ang District 1 ha. Ang District 1 kasi medyo ano na eh. Medyo may hirapan ng habulin eh. Mahirapan na kahit na anong gawin din pag bibigay dito sa mga nilenyo dito sa District 1 eh, parang wala na. Wala na. Hindi na abot, di ba? Nakita nyo naman kahapon. Proclamation rally at saka motorcade pa lang, giniba na nila lahat. Giba na yung nangyari kahapon. Giba na. Wala nang pag-iisipan pa at wala nang dalawa-dalawang isip na kung sino ba yung mananalo sa District 1. Di ba? Wala nang ganun. Alam na kagad. Oo, alam na kagad. Ewan natin na siyempre ilang araw na rin, mga 44 days na lang, eleksyon na. Kaya itong mga to, ang gagawin lang na ito ng mga Yormes Joy, siyempre iikot pa rin to. Hindi sila yung nagkukumpiyansa. Sila iikot pa rin, mga barangay pupuntahan nila, halugugin nila lang mula sa kasuluk-sulukan niya, pupuntahan nila yan. Ganyan ang mga Yormes Joy, hindi sila nagiging kumpiyansa. Hindi katulad nung iba, banggit ng banggit na panalo na sila. Diba? Bago kayo manalo, tingnan muna natin yung paligid natin pag nagmo-motorcade tayo. Kung gaano ba yung impact ng tao. Kung kagaya ba nung kay Isko, kay Ernix, yung impact ba ng tao katulad nung sa inyo, mas malamang yung alam nyo na yan. Ako'y nabubulol na, hindi ko na alam nga kayo sasabihin. Dahil sa sobrang nakita ko kahapon, parang iba na. Iba na ang dating. Di ba? Sabi ko naman sa inyo kapag sinisiraan natin ng isang tao at nilulubog natin, lalong aakat yan. Di ba? Lalong aangat yan. Hindi po yan na sabihin natin, siniraan natin na siniraan, malalaglag. Buti ko siniraan natin si Juan lang. Di ba? Yung walang ginagawa. Talagang wala mangyayari dyan. Kaso si Yorme siniraan natin na napakaraming ginawa dito sa lungsod ng Maynila. Ito si Ernix Dionisio ang sinisiraan natin na napakarami din ginawa. Di ba? Lalo na yung mga konsehal niya. Naku po, Maria Josep. Ibang klase po talaga. Kaya nakita po natin kahapon, ako mismo. Sa sarili ko lang malabo nang ungusan pa itong lamang ni Yorme sa survey. Kasi nakita natin, naglabas na naman ng Okta Research ngayon ng survey. Biruin mo, ang laki pa rin ang lamang ni Yorme. Biruin, ilang araw na lang, lamang pa din. Anong mangyayari sa atin yan? Di ba? Lamang pa din eh. Marami na naman magbabasa atin na ito. Marami na naman magagalit na ito sa atin. Yeah, kasi masyado daw nating binibuild up. Masyado daw natin na kumpiyansa. Hindi po tayo kumpiyansa. Ayan po ay base sa nakikita natin. Di ba, nakikita natin yung mga ilang kandidato kasi nagmotor yung ngayon na nakikita ako nagmo-motorcade. Lalo na itong kay Mayora, itong kay SB. Doon nila dinadaan sa mga masisikip at maraming tao. Hindi nila alam, ang dami din nagagalit sa kanila. Kasi siyempre, ang liit na nga ng daanan, doon yung pa dinadaan. Siyempre, pagka tendency niya, pagka maliit ang daanan, maraming tao, lalabas na dyan. Siyempre, makikita nila traffic. Diba? Ayun ang gusto nila, yung mga ganun.
na doon sila sa maraming tao, yung maraming basta kulang pa nga palengke pa nga eh. 'Di ba? Hindi nga po pwede lalong maraming magagalit sa atin. Hindi natin natularin yung ginawa ni Yorme na talagang sa malalaking daanan siya dumaan, yung mga main street, hindi ko po, Mario Joseph, naman talaga kayo, gusto nyo nakaka-perwisyo, di ba? Gayahin nyo minsan si Yorme. Huwag na yung puro gusto nyo maraming tao dapat pumunta kayo kahapon doon sa championship ng basketball dyan sa PBA. Kasi nakikita ko yung mga nilalabas ngayon ng mga video dito sa social media. Nakikita natin, hindi natin natatawa tayo. Kasi minsan pag yung ilang mo yung kalaban ni Yorme, yung mga kalaban ni Yorme, pagka sa masikip na daanan yung mga matao, yun makikita natin may mga tao. Pero pinanonood natin nakita natin pag nandun sila sa maluwag, talagang maluwag na kalsada, naku po, halos parang may nagdaan na nagtitinda na sorbetes. Di ba ganun? Ganun ang yung mga tao, yung reaksyon ng mga tao, tinitingnan lang sila, sabay ganun, okay na. Pagkakawayan sila, kakaway din yung mga tao. Di ba? Kaso nga lang, mangilan-ngilan lang. Kaya siguro dinadaan nila sa masikip na lugar, yung matatao, para kahit ilang tao man lang, medyo sumalubong sa kanila. Ayan ang kaibahan ng Yorme. Yung anting-anting ni Yorme pagdating sa lungsod ng Maynila, yan ang kaibahan ng kanila. Kaya yan ang dapat natin na binabago. Ilang araw na lang di ba? Dapat magkaroon tayo ng konting gana naman sa ating mga motorcade. Dapat katulad nung kay Yorme, di ba, malayo pa lang nandiyan yung mga tao nag-aabang kasi kita mo bulto yung tao Ito naman kay SB, hindi ko alam kung si Andrew yung kandidato. Hindi ko alam kung si Andrew yung kandidato Yung yung sasakyan niya, ito sa atin lang sinasakyan niya ay puno ng mga magagandang babae. Di ba? Parang nakita natin, dapat ikaw lang mag-isa. Dapat ikaw lang mag-isa yung nandyan, at nakikita natin may ibang tagahagis na mga t-shirt nakatayo lang na kaganon. Di ba? Parang parada ng Manila Film Festival. Kaya hindi natatawa nga lang ako sa nakikita natin pag nanonood natin yung iba. Hindi katulad ng kay Yorme, may kita mo puro kandidato lang talaga. Wala silang Andrew Di ba? Tataka nga ako, baka mamaya pagdating ng eleksyon, tingnan natin baka maiboto si Andrew Di ba? Kasi naku po, Mario Joseph, nakita ko pala may mga bouncer pa na alalay. Di ba? Inaalalayan, di ba? Akala ko nga si Andrew yung kandidato ng pagka-mayor din sa lungsod ng Maynila Pero idol natin yan si Mr. Andrew Nung bata pa ako, idol ko na talaga yan Talagang bumibili pa ako ng mga cassette tape niyan At nakita natin magaling din naman yan, di ba? Napunta kay Sara yan, pumunta kay Bongbong na ngayon. Di ba? Yan ang nakikita natin. Pero yung ilang mga kandidato na kasi ang kumakandidato dito sa lungsod ng Maynila, 11 ata sila, 11. Oo, 11 sila, pero 3 pa lang ang ating nakikita na nag-motorcade at nag-proclamation rally. Pero iba, hindi pa natin nakikita at wala pang galaw. Okay lang yan kahit hindi na kayo gumalaw. Diba? At alam nyo po, itong eleksyon dito sa lungsod ng Maynila talagang napakaganda. Itong eleksyon na to dito sa Maynila, talagang ito yung malupitang eleksyon na nangyari dito sa Maynila. Nandito na lahat kasi ngayon lang nangyari na isang kandidato, kalaban lahat, 11 sila, isang kandidato, isang tao lang pinupukpok, isang tao lang ang sinisiraan, isang lang tao lang ang dinadown. Di ba? Yun lang din ang ginawa mula pa nung filing ng COC. Yun din yung sira yun hanggang sa kasalukuyan. Tingnan natin ang survey natin, ano nangyari.
Di ba? Lagi pa rin, di ba? Layo pa rin ang lamang ni Isko. Kasi ang eleksyon kasi dapat dyan talagang pagalingan, pagandahan ng plataforma yan, hindi pagalingan manira. Kasi kung ang laman ng mga sinasabi mo puro paninira, puro ganyan, puro batikos, puro pag-uungkat ng mga nakaraan pa, palabo ka pa sa sabaw ng pusit. Hindi ka mananalo. Kasi wala silang nakikitang plataforma, yung mga sinasabi ng isang kandidato dyan na plataforma niya, nagawa na lahat ni Yorme yan. Ikaw, pinaplano mo pa lang, si Yorme nakatayo na. Ayan na yung eskwelahan. Di ba yung ospital? Di ba yung mga pabahay? Lahat yan nakatayo na. Ikaw paplanuhin mo pala, wala na. Di ba dapat yung mga bago na wag tayong manggaya? Tayo manggaya ng mga ginagawa, dapat meron kang iba na talagang pagmamalaki sa mga Manileño kung ano yung gagawin mo. Pero yung sasabihin mo na gagawa kang pabay, eskwelahan, hospital, wala na. Di ba? Wala na. Loser na. Di ba? Ito namang isa, panayang banat kay Yorme na tinuring na kapatid. At pinagbibintangan pa na sinisiraan siya ng sinisiraan ni Yorme. At sasabihin pa na mga lalaki daw, mga chismoso. Di ba? Yan ang mga sinasabi niya eh. Pero, ang totoo niyan, sila naman sira ng sira. Di ba? Si Yorme, sinasagot lang. Yung mga saring ninyo, si Yorme, medyo nangangatwiran lang. Di ba? Hindi yung wala namang dapat isira sa inyo si Yorme. Kasi hindi naman siya mananalo kung sisiraan kayo. Basta si Yorme, nagpo-focus siya sa mga gagawin niya sakaling mahalal siya ulit. Di ba? Napakalapit na. Ang dami ng kinakabahan ngayon. Di ba? Kinakabahan. Lalo na yung malalaki na ang gastos. Di ba? Yung mga kala mo, siyempre, sasabihin ng mga tao niyan, panalo na tayo. Di ba? Yung masasabihin ng mga tao niyan, naku po, Mariosep. Ayan ang nakakatakot niyan. Pagka halimbawang hindi sila pinalad, makita pa kaya natin yan dito sa lungsod ng Maynila? Tumulong pa kaya yan dito sa lungsod ng Maynila? Baka mamaya pag natalo yan, kinalimutan na rin ng Maynila niyan. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Kasi alam niyo mga kandidato, lalo pag mga bagong kandidato, gusto nilang manalo at naku po, ipapangako niyan kahit yung Mars, kahit yung Mercury, kahit yung araw, ibibigay sa inyo niya, manalo lang sila. Ganyan ang politika. Di ba? Pero kapag nanalo na yan at nakaupo na yan, wala nang gagawin yan. Baka magkuyakoy na lang yan dyan sa City Hall. Hindi katulad ni Yorme, kapag nanalo, talaga action kagad. Action agad-agad. Di ba? Yung iba, walang action, walang gagawin. Sa itsura pa lang sa itsura pa lang ng mga sinasabi ngayon mukhang wala nang gagawin. Diba? Kaya sa Mayo 12 kita-kita tayo. Magandang gabi mga kamata.